Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman tayo upang buksan ang isang pahina ng buhay na puno ng aral, pait at pag-asa. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapatan? Sinasabi nila na ang pag-ibig ay mapagpalaya, ngunit paano kung ang pag-ibig na inaasahan mong magliligtas sa iyo ang siya palang magiging bilangguan ng iyong dangal? Sa mundong ito, madalas na mas matimbang ang kintab ng ginto kaysa sa tibok ng puso, at ang luha ng isang nagmamakaawa ay tinatabunan lamang ng halakhak ng mga mapang api. Ngayong araw, sabay-sabay nating tunghayan ang simula ng paglalakbay ni Alona, isang babaeng dumaan sa apoy ng pagtataksil bago mahanap ang tunay na liwanag. Ang ulan ay tila walang balak tumigil sa pagbuhos sa gabing iyon sa lungsod ng mayaman sikat. Ang bawat patak nito ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Alona habang nakaluhod siya sa harap ng malaking gate ng kanilang mansyon. Basang-basa na ang kanyang lumang bestido at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang namumutlang mukha. Ngunit ang lamig ng ulan ay walang-wala kumpara sa lamig na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. "Leandro, maawa ka. Buksan mo ang pinto." Ang sigaw ni Alona. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos lamunin ng dagundong ng kulog. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking gate. Lumabas ang isang marangyang itim na sasakyan. Huminto ito sa tapat niya. Bumaba ang salamin ng bintana at tumambad ang mukha ni Leandro. Ang lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay. Ngunit ngayon ay tila isang asing tinitingnan siya ng may pandidiri. "Ano ba, Alona? Ang aga-aga pa para sa drama mo. Kita mong may lakad kami. Istorbo ka," malamig na sabi ni Leandro. "Leandro, nakikiusap ako. Si Nanay Tala." Humahagulgol na, sabi ni Alona habang nakakapit sa gilid ng sasakyan. "Kailangan niya ng operasyon ngayon din. 500,000 piso lang, Leandro." Iyan ang sabi ng doktor. Kapag hindi siya naoperahan, sa loob ng 24 na oras, mawawala siya sa atin. Mawawala sa akin ang nanay ko. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa loob ng sasakyan. Isang babaeng may mapulang labi at suot na mamahaling alahas ang sumandal sa balikat ni Leandro. Si Mariposa. "Honey, ang ingay naman yan. Sabi mo sa akin, bibili tayo ng bagong collection ng Hermes ngayon. Di ba? Limited edition yon. Baka maunahan tayo ng iba." Maarteng sabi ni Mariposa habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. Humarap muli si Leandro kay Alona. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. "Narinig mo yon, Alona? May importante kaming pupuntahan. At ang pera ko? Pinaghirapan ko yun. Hindi ko yun itatapon para sa isang matandang malapit na ring mamatay. Sayang lang ang investment." "Leandro, asawa mo ako. Nanay mo rin siya sa batas. Paano mo nagagawang unahin ang isang bag kaysa sa buhay ng tao?" Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Alona. Napasubsob si Alona sa maputik na kalsada. Ang kanyang palad ay nagasgas sa semento, ngunit mas masakit ang pagkakadurog ng kanyang puso. "Huwag mong itulad ang sarili mo kay Mariposa," banta ni Leandro. "Siya nagbibigay sa akin ng ligaya. Ikaw? Wala kang ibinigay sa akin kundi sakit ng ulo at amoy ng kahirapan mula sa baryo mo. Umalis ka na riyan bago ko pa masagasaan ang mga binti mo." Mabilis na pinasibad ni Leandro ang sasakyan, sadyang idinaan sa bahagi ng kalsada na may malalim na tubig para tuluyang mabasa at maputikan si Alona. Naiwan ng babae sa gitna ng dilim, humihikbi at kayakap ang sarili. Wala siyang pera, wala siyang malalapitan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang kinakapa ang kanyang bulsa, umaasang may kahit barya pa roon. Ngunit tanging isang pirasong papel, nabasa na ng ulan, ang nakuha niya, ang reseta
na tila naging hatol ng kamatayan para sa kanyang ina. Pilit siyang tumayo. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging sumpa. Sumpa para sa lalaking tinalikuran siya at sumpa para sa tadhana na tila nakalimot sa kanya. Pagdating niya sa ospital, ang puting pasilyo ay tila naging mas madilim. Ang amoy ng gamot ay sumasakal sa kanya. Tumakbo siya patungo sa ICU, ngunit bago pa siya makalapit, nakita na niya ang mga nurse na itinutulak ang isang kama palabas. Isang puting tela ang nakatakip sa katawan ng taong nasa ibabaw nito. "Nanay," bulong ni Alona. "Nay, huwag. Nandito na ako. Nay!" Niyakap niya ang malamig na katawan ng kanyang ina. Wala nang pintig, wala nang init. Ang tanging natira ay ang huling suot ni Nanay Tala. Isang lumang jacket na kupas na ang kulay. Sa gitna ng kanyang pagngangalit, naramdaman ni Alona ang isang matigas na bagay sa bulsa ng jacket ng kanyang ina. Inilabas niya ito. Isang maliit na piraso ng papel na nakatiklop ng maayos at binalot sa plastik para hindi mabasa. Ito ay isang tiket ng loto. Sa likod ng tiket, may nakasulat na maikling mensahe sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang ina. "Para sa bagong simula ng aking mahal na Alona, huwag kang susuko, anak." Hindi pa man natutuyo ang luha sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa TV sa lobby ng ospital. Ang balita tungkol sa nanalong kombinasyon ng loto para sa jackpot na 1 bilyong piso. Dahan-dahang tiningnan ni Alona ang mga numero sa hawak niyang papel. 1, 12, 27. Habang binabasa niya ang huling numero, ang kanyang paghikbi ay biglang tumigil. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kahinaan, ay dahan-dahang nag-apoy sa isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Leandro ang pumasok. Hindi ito mensahe ng pakikiramay. Binuksan ni Alona ang mensahe. Ito ay isang larawan ng resibo ng biniling Hermes bag ni Mariposa na nagkakahalaga ng 600,000 piso. Higit pa sa halagang hiningi niya para sa operasyon ng kanyang ina. At may kasunod itong text. "Tingnan mo ito, Alona. Ang bag na ito ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng nanay mo. Huwag ka nang babalik sa bahay ko dahil pinalitan ko na ang lahat ng kandado. Manatili ka sa putikan kung saan ka nararapat." Napahigpit ang hawak ni Alona sa tiket ng loto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malamig na katawan ng kanyang ina. "Nay, narinig mo ba siya?" Bulong ni Alona sa hangin. Sabi niya, "Sa putikan ako nararapat." Tumingin siya sa TV, pagkatapos ay sa tiket, at huli ay sa larawan ng resibo sa kanyang cellphone. "Papanoorin niyo ako, Leandro, Mariposa. Kung kailangang sunugin ko ang mundo niyo para lang makita niyo kung sino ang tunay na reyna ng putikan, gagawin ko." Nanatiling nakatitig si Alona sa puting tela na bumabalot sa kanyang ina. Sa loob ng punerarya ng ospital, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Hawak pa rin niya ang maliit na piraso ng papel, ang tiket ng loto, na tila naging pasaporte niya patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang mararating. 1 bilyong piso. Sapat na ang halagang iyon para bilhin ang buong barangay nila sa Alontanaw. Sapat na iyon para patakbuhin ang pinakamalaking ospital sa bansa. Ngunit kahit 1 sentimo roon ay hindi na kayang ibalik ang tibok ng puso ni Nanay Tala. "Nay, bakit ngayon lang?" Bulong ni Alona. Ang kanyang boses ay paos at basag. "Bakit kung kailan wala ka na? Tsaka mo ako iniwanan ng ganito kalaking biyaya?" Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Naisip niya ang huling gabi nila sa kanilang maliit na kubo bago sila lumuwas ng Maynila. Naalala niya
kung paano hinati ni Nanay Tala ang huling piraso ng tinapay para ibigay sa kanya, habang ang matanda ay uminom na lamang ng mainit na tubig para malaman ng sikmura na may laman ito. Ang lahat ng sakripisyong yon ay para kay Leandro. Ang lahat ng pagtitipid nila ay para matulungan si Leandro na maitayo ang kanyang maliit na negosyo noon. At paano sila ginantihan ng lalaki? Tinrato silang parang basahan na matapos pakinabangan ay itinapon sa gilid ng kalsada. Kinuha ni Alona ang kanyang lumang cellphone. Kahit nanginginig ang mga daliri, tinawagan niya ang numero ni Leandro. 1 beses, 2. Sa ikatlong pagkakataon ay sumagot din ito. Ano na naman, Alona? Sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawagan, di ba? Busy ako sa pagpili ng kulay ng sofa para sa bagong kondo ni Mariposa. Bulyaw ni Leandro sa kabilang linya. Leandro, patay na si Nanay. Diretsong sabi ni Alona. Walang luha, walang emosyon. Tuyo na ang kanyang mga mata. Tumahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Narinig ni Alona ang mahinang pag-ubo ni Leandro bago ito sumagot ng may halong inis. O tapos, ano namang gagawin ko? Tao lang yan. Namamatay talaga. Huwag mo akong hinga ng pamburol dahil wala akong budget para sa mga patay. Kahit man lang sa huling pagkakataon, Leandro, pumunta ka rito. Kilalanin mo ang utang na loob mo sa kanya. Siya ang nagbenta ng lupa namin sa probinsya para may pang-down payment ka sa opisina mo noon. Sigaw ni Alona. Muling nag-aapoy ang galit sa kanyang dibdib. Hoy Alona, huwag mo akong sumbatan. Yung lupang yon, kakarampot lang yon. At saka, kasalanan mo yan. Kung naging mabuting asawa ka lang sana at hindi ka naging pabigat, baka tinulungan ko pa kayo. Ngayon, problema mo na yan. Ipalibing mo siya sa mass grave o kahit saan. Wala akong pakialam. Tut! 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 Ibinaba ni Leandro ang telepono. Dahan-dahang ibinaba ni Alona ang kanyang kamay. Ang galit na kanina ay nag-aapoy ay tila naging isang malamig na yelo na nanuot sa kanyang mga buto. Hindi na siya iiyak. Tapos na ang panahon ng pagmamakaawa. Lumabas siya ng ospital at dumiretso sa pinakamalapit na sangay ng PCSO. Suot pa rin niya ang kanyang maputik na damit at ang kanyang tsinelas na halos mapunit na. Pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid. Ang iba ay lumalayo dahil sa kanyang hitsura. Ang iba naman ay tila nandidiri. Saan po ang claim center para sa jackpot winner? Tanong niya sa gwardiya sa gate. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumawa ito ng mahina. Naku miss, baka nagkakamali ka. Ang jackpot winner na hinahanap namin ay bilyonaryo na. Baka gusto mong pumunta sa charity office sa kabilang building? Hindi kumibo si Alona. Inilabas niya ang ticket na nakabalot sa plastic at idinikit ito sa salamin ng guardhouse. Nang makita ng gwardiya ang mga numero at ang petsa, tila naging estatwa ito. Ang kanyang naniningkit na mga mata ay lumaki sa gulat. Agad nitong binuksan ang gate at tumayo ng tuwid. Ma'am, pasensya na po. Dito po ma'am, tuloy po kayo. Nanginginig na sabi ng gwardiya. Pagpasok ni Alona sa loob ng opisina, sinalubong siya ng mga opisyal. Doon, sa harap ng mga taong hindi makapaniwala na ang isang mukhang pulubi ay ang bagong bilyonaryo ng bansa. Naramdaman ni Alona ang tunay na bigat ng kanyang kapangyarihan. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Alona sa gusali. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang bag ay ang mga dokumento na nagpapatunay na ang lahat ng luha niya ay may katumbas na ngayong halaga. Pumunta siya sa isang pribadong punerarya, ang pinakamahal sa lungsod. Gusto ko ang pinakamagandang serbisyo para sa nanay ko, sabi ni Alona sa manager. Gusto ko ng puting kabaong na ginto ang mga hawakan. Gusto ko ng maraming sariwang bulaklak na puting rosas. At gusto ko, gawin niyo ito sa loob ng 2 oras. Pero ma'am, ang halaga po niyan ay
Hindi na pinatapos ni Alona ang manager. Inilabas niya ang kanyang checkbook na kabibigay lang sa kanya at nagsulat ng isang halagang sapat na para pumatak ang laway ng kausap. Nang gabing iyon, mag-isang binantayan ni Alona ang kanyang ina sa isang marangyang chapel. Walang ibang bisita. Walang mga plastik na kaibigan ni Leandro. Tanging siya lang at ang katahimikan. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Nanay Tala. Nay, pangako, ang bawat patak ng luha natin, babayaran nila. Ang bawat gutom na tiniis mo, susuka sila ng ginto. Hindi lang ako basta mabubuhay na. Sisiguruhin kong makikita nila ang version ko na hindi nila kailanman mapapantayan. Kinuha ni Alona ang kanyang cellphone at tiningnan ang wallpaper nito. Ang larawan nila ni Leandro noong araw ng kanilang kasal. Gamit ang kanyang mga daliri, pinindot niya ang delete. Sa sandaling iyon, ang Alona na mahina, ang Alona na martir, at ang Alona na asawa ni Leandro ay tuluyan ng namatay kasabay ng kanyang ina. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa business world. Isang misteryosong kumpanya na nagngangalang Tala Holdings ang biglang bumili ng lahat ng utang ng mga maliliit na supplier sa mayaman sikat city. At sa gitna ng lahat ng ito, isang babaeng nakasuot ng itim na gown, may suot na itim na shades at may aura ng isang reyna ang bumaba mula sa isang mamahaling puting sasakyan sa harap ng isang sikat na salon. Gupitin niyo ang buhok ko, utos ni Alona sa stylist. Gusto ko ng hitsura ng isang babaeng kayang pabagsakin ang isang imperyo sa isang kumpas lang ng kamay. Habang nahuhulog ang bawat hibla ng kanyang buhok sa sahig, tila nahuhulog din ang huling bakas ng kanyang nakaraan. Nang matapos ang makeover, tumingin si Alona sa salamin. Hindi na niya makilala ang sarili. Ang kanyang mga mata ay hindi na nangungusap ng pighati, kundi ng isang planong mas malupit pa sa bagyo. Eksaktong sandaling yon, nakatanggap siya ng notification sa kanyang email. Ang report tungkol sa kumpanya ni Leandro. Leandro, mariposa, bulong niya sa kanyang sarili. Ang unang hakbang ng inyong pagbagsak ay nagsisimula na. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang lalaki ang nakatayo sa labas ng salon, pinapanood siya mula sa malayo. Isang lalaking may hawak na blueprint at may malungkot, ngunit matalinong mga mata. Si Diwa. Hindi alam ni Alona na sa kanyang paghahanap ng paghihiganti, may isang taong nakatakdang magturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa dami ng pera sa bangko. Isang buwan ang lumipas. Ang mausok at maingay na kalsada ng Maynila ay tila naging isang malawak na chessboard para kay Alona. Hindi na siya ang babaeng nakayuko habang naglalakad. Ngayon, bawat hakbang niya ay may tunog ng awtoridad mula sa kanyang 4 na puladang takong. Sa loob ng isang marangyang opisina, sa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati, nakatayo si Alona sa harap ng salamin na abot kisame. Nakatingin siya sa mga sasakyang parang mga langgam sa ibaba. Suot niya ang isang fitted na puting suit. Ang kanyang maikling buhok ay perpektong nakastyle. At sa kanyang leeg ay kumikinang ang isang simpleng kwintas na may pendant na bituin, ang huling alaala kay Nanay Tala. Ma'am, narito na po ang listahan ng mga ari-arian ni Mr. Leandro Villafuerte na nakasanla sa bangko. Wika ng kanyang sekretarya na si Lani. Humarap si Alona. Ang kanyang mukha ay parang isang porselanang estatwa. Walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalayab. Ilan sa mga yon ang malapit ng maremata? Halos lahat po, ma'am. Simula nang maglabas siya ng pera para sa mga luho ni Mariposa at sa sunod-sunod na maling investment, hindi na niya nababayaran ang monthly amortizations. Ang kanilang main office at ang mismong mansyon, nasa kritikal na kondisyon na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alona. Bilhin niyo ang lahat ng utang niya.
Huwag kayong mag-iwan ng kahit isang sentimo sa ibang bangko. Gusto ko, pagising niya bukas, ako na ang tanging pinagkakautangan niya. Masusunod po, Madam A. Sagot ni Lani bago lumabas, Madam A. Iyan na ang tawag nila sa kanya. Ang misteryosong bilyonaryo na biglang sumulpot sa mundo ng negosyo. Walang nakakaalam kung sino siya o kung saan galing ang kanyang yaman. Para sa publiko, siya ay isang matalinong investor. Para kay Alona, ang pangalang iyon ay ang kanyang balat kayo, ang kanyang taming laban sa mundo. Mamaya pang hapon ang susunod niyang meeting, kaya nagpa siya siyang bisitahin ng site kung saan itatayo ang Tala Medical Center. Ito ang proyektong pinakamahalaga sa kanya. Isang ospital para sa mga mahihirap na hindi na mararanasan ang sinapit ng kanyang ina. Pagdating niya sa site, sinalubong siya ng isang lalaking may hawak na blueprint. Siya ay matangkad, may maaliwalas na mukha, at ang kanyang mga mata ay tila nakakabasa ng kaluluwa. Madam A, mabuti at nakarating kayo, bati ng lalaki. Ako si Diwa, ang lead architect ng proyektong ito. Tiningnan ni Alona si Diwa. May kakaiba sa lalaking ito. Hindi siya tulad ng ibang mga business partners ni Alona na palaging nakatingin sa kanyang yaman o kagandahan. Si Diwa ay tumitingin sa kanya ng may respeto, ngunit may halong pag-uusisa. Kumusta ang disenyo, architect? Tanong ni Alona habang naglalakad sila sa gitna ng ginagawang pundasyon. Gaya ng hiniling niyo, ma'am, ang bawat kwarto ay may sapat na liwanag at hangin. Pero may itatanong lang sana ako, sabi ni Diwa habang tumitigil sa paglalakad. Ano yun? Bakit niyo gustong lagyan ng isang malaking hardin ng mga puting rosas sa gitna ng ospital? Masyado itong magastos para sa isang charity hospital. Sandaling natigilan si Alona. Tiningnan niya ang lupa sa kanyang paanan. Dahil ang mga puting rosas ang paborito ng taong dahilan kung bakit itinatayo ang ospital na ito. Ang ganda ay hindi lang para sa mga mayayaman, architect. Ang mga naghihirap ay nangangailangan din ng kagandahan para hindi sila mawalan ng pag-asa. Napangiti si Diwa. Isang ngamangiting tila nagpagaan sa bigat na nararamdaman ni Alona sa kanyang dibdib. Ngayon lang ako nakatagpo ng kliyente na may ganyang pananaw. Karaniwan puro ROI, return of investment ang iniisip nila. Kakaiba kayo, Madam A. Huwag mo akong husgahan sa panlabas ko, Diwa. Babala ni Alona, bagaman hindi ito galit. Baka magulat ka kapag nalaman mo kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ako madaling magulat, ma'am, pero naniniwala ako na ang isang taong gustong magtayo ng ospital para sa mahihirap ay may mabuting puso. Gaano man ito kalalim na nakatago. Hindi sumagot si Alona. Tinalikuran niya si Diwa dahil ayaw niyang makita nito ang biglang paglambot ng kanyang mga mata. Hindi siya narito para humanap ng kaibigan o pag-ibig. Narito siya para sa katarungan. Pagbalik ni Alona sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang unknown number. Hello? Is this the office of Madam A? Isang boses ng lalaki ang narinig niya. Isang boses na kabisadong-kabisado niya. Si Leandro. Napatigil ang paghinga ni Alona. Pinigilan niya ang kanyang sarili na sumigaw o ibaba ang telepono. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag. Sino ito? Tanong ni Alona gamit ang isang boses na mas malalim at mas seryoso. Sadyang binago ang tono para hindi makilala. Ako si Leandro Villafuerte, CEO ng Villafuerte Group. Nakatanggap ako ng notice na binili niyo ang lahat ng utang ko sa bangko. Gusto ko sanang makipag-usap. Kailangan ko ng extension. Handa akong ibigay ang kahit ano. Basta huwag niyo munang i-foreclose ang mansyon ko. Napapikit si Alona. Maririnig sa boses ni Leandro ang desperasyon. Ang parehong desperasyon na naramdaman ni Alona noong gabi ng ulan. Noong nagmamakaawa siya para sa buhay ng kanyang ina. Extension? Ulit ni Alona.
May halong panunuya sa boses na hindi napansin ni Leandro. Bakit ko gagawin yon, Mr. Villafuerte? Sa negosyo, walang puwang ang awa. Nakikiusap ako, madam. Ang mansyong ito, simbolo ito ng tagumpay ko. At saka, ang fiancé ko, si Mariposa, hindi siya sanay sa maliit na bahay. Malapit na ang kasal namin. Ang fiancé ko, ang salitang yon ay parang isang sampal kay Alona. Sige, sabi ni Alona. Ang kanyang tinig ay naging kasing talim ng kumpit. Magkita tayo sa susunod na Martes, 1:00 ng hapon sa opisina ko. Huwag kang mahuhoy. At Mr. Villafuerte, dalhin mo rin ang fiancé mo. Gusto ko siyang makilala. Ti talaga po? Maraming salamat, Madam A. Maraming salamat. Ibinaba ni Alona ang telepono. Napasandal siya sa upuan ng kanyang kotse. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Martes, bulong ni Alona sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa window shield. Sa Martes, Leandro, makikita mo ang putikan na sinasabi mo at sisiguraduhin kong lulubog ka rito nang wala nang balikan. Ngunit sa kabilang banda, naisip din niya ang sinabi ni Diwa. Ang isang taong gustong magtayo ng ospital ay may mabuting puso. Mabuting puso? Mapait na tawa ni Alona. Wala na yon, Diwa. Matagal na yung ibinaon kasabay ni nanay. Ang Martes ay dumating na may kasamang mabigat na ulap. Tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa opisina ng Tala Holdings. Sa loob ng malawak na lobby, ang bawat disenyo ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa mga chandelier na tila mga kristal na ulan na nakabitin sa kisame. Sa labas ng gusali, huminto ang isang kotseng kulay pilak. Hindi ito ang dati at mas mahal na sasakyan ni Leandro, kundi isang mas lumang modelo na pilit niyang pinapakintab. Bumaba si Leandro. Suot ang kanyang pinakamahal na suit na tila bahagya ng sumikip dahil sa stress. Kasunod niya si Mariposa, na kahit naghihirap na ang kanilang bulsa, ay suot pa rin ang lahat ng kanyang natitirang alahas. Leandro, sigurado ka bang tutulungan tayo ng Madam A na ito? Tanong ni Mariposa habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin ng gusali. Bakit kailangan ko pang sumama? Nakaka-stress ang mga ganitong meeting. Tumahimik ka, Mariposa. Inis na sagot ni Leandro. Siya na lang ang tanging pag-asa natin. Kapag hindi natin siya napao, bukas na bukas din ay nasa kalsada na tayo. Ngumiti ka at maging mabait dahil sabi niya gusto kanyang makilala. Baka naman gusto niya akong maging model ng kumpanya niya. Hirit pa ni Mariposa. Sabay ayos ng kanyang buhok. Pumasok sila sa elevator. Habang umaakyat ang floor indicator, lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Leandro. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero may kung anong kaba siyang nararamdaman na hindi niya naramdaman sa ibang mga investors. Samantala, sa pinakamataas na palapag, nakatayo si Alona sa harap ng kanyang mesa. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa, pero ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Sa tabi niya ay si Lani, ang kanyang sekretarya. Nasa lobby na po sila, madam. Ulat ni Lani. Ipasok mo sila pagkalipas ng 5 minuto. Utos ni Alona. Gusto ko silang paghintayin. Gusto kong maramdaman nila na ang bawat segundo ng oras ko ay may katumbas na halagang hindi nila kayang bayaran. Copy, madam. Bago lumabas si Lani, may kumatok sa pinto. Pumasok si Diwa, dala ang isang maliit na pot ng puting bulaklak. Madam A, pasensya na sa istorbo, sabi ni Diwa nang may ngiti. Nakita ko ito sa isang garden shop kanina. Naalala ko ang sinabi mo tungkol sa mga puting rosas. Hindi ito rosas, pero puting jasmine ito. Mabango at matatag. Parang ikaw. Sandaling natigilan si Alona. Ang lamig sa kanyang mga mata ay bahagyang natunaw habang tinitingnan ang bulaklak.
Salamat, Diwa. Pero may meeting ako ngayon. Mahalaga ito. Alam ko, nakita ko ang dalawang tao sa lobby. Mukhang desperado. Obserba ni Diwa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alona. Huwag mong hahayaang kainin ng hapon ang iyong gabi, Alona. Kahit anong mangyari sa loob ng silid na ito, tandaan mong may ospital pa tayong itatayo para sa mga nangangailangan. Tumango si Alona. Sa sandaling lumabas si Diwa, muling bumalik ang maskara ni Madam A. Umupo siya sa kanyang malaking leather chair at inikot ito patalikod sa pinto, paharap sa bintana. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang tunog ng mga takong ni Mariposa at ang mabibigat na hakbang ni Leandro. Magandang hapon po, Madam A. Bati ni Leandro. Ang boses ay puno ng panginginig at pagpapakumbaba. Ako po si Leandro Villafuerte at ito po ang aking fiancé, si Mariposa. Hindi sumagot si Alona. Hinayaan niyang balutin ng katahimikan ng silid. Nararamdaman niya ang pagkabalisa ng dalawa sa kanyang likuran. Madam, muling tawag ni Leandro. Salamat po sa pagkakataon. Alam ko pong marami kayong naririnig tungkol sa kumpanya ko. Pero naniniwala akong malalampasan namin ito kung bibigyan niyo lang kami ng kaunting luwag sa aming mga utang. Luwag? Sa wakas ay nagsalita si Alona. Ang kanyang boses ay malamig, malalim, at puno ng kapangyarihan. Villafuerte, bakit ko bibigyan ng luwag ang isang taong hindi marunong humawak ng kayamanan? Sabi sa report, ginastos mo ang malaking bahagi ng iyong capital para sa mga mamahaling bag, alahas, at mga bakasyon. Negosyante ka ba? O tagapondo ng luho? Napaigtad si Leandro. Madam, iyon ay bahagi ng aming lifestyle para maka-attract ng mas malalaking clients. At ang fiancé ko, kailangan niyang maging presentable. Presentable? Unti-unting inikot ni Alona ang kanyang upuan. Kasing presentable ba ng asawa mong iniwan mo sa putikan? Sa sandaling humarap ang upuan, tila huminto ang mundo para kay Leandro at Mariposa. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Napanganga si Mariposa at ang kanyang hawak na mamahaling clutch bag ay nalaglag sa sahig. Ang babaeng nasa harap nila, ang Madam A na tinitingala ng lahat, ay ang babaeng minaliit nila, sinampal at itinaboy sa ulan. Alona? Nauutal na sabi ni Leandro. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Hindi, sabi ni Alona habang dahan-dahang tumatayo. Ang Alona na kilala niyo ay matagal nang patay. Namatay siya sa harap ng pintuan ng ospital habang nagmamakaawa sa inyo. Ako si Madam A, ang may-ari ng bawat hibla ng buhay niyo ngayon. Hindi ito maaari, sigaw ni Mariposa. Pilit na itinatago ang takot. Saan ka kumuha ng pera? Magnanakaw ka. Siguro kung sino-sinong lalaki ang kinalantari mo para makuha ito. Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alona, pero walang saya sa kanyang mga mata. Magnanakaw? Mariposa, mas marangal ang maging pulubi kaysa maging tulad mo na nabubuhay sa pawis at dugo ng ibang tao. Ang perang ito, regalo ito ng langit para sa katarungan ng nanay ko. Lumapit si Alona sa kanila. Bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Leandro, tawag niya sa pangalan ng asawa. Sabi mo sa text mo noon, manatili ako sa putikan kung saan ako nararapat. Ngayon, tingnan mo ang paligid mo. Sino sa atin ang nasa putikan? Napaluhod si Leandro sa harap ng mesa ni Alona. Alona, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko alam. Akala ko, please, wag mong kunin ang lahat sa akin. Maawa ka. Tinitigan siya ni Alona ng matagal. Pagkatapos, kinuha niya ang isang dokumento at inilapag ito sa harap ni Leandro. Gusto mo ng awa? Tanong ni Alona. Sige. May isang paraan para hindi ko i-foreclose ang lahat ng ari-arian mo. Ano yon? Gagawin ko ang lahat. Kahit ano.
Desperadong sabi ni Leandro. Ngumiti si Alona, isang ngiting mas masakit pa sa sampal. Ibigay mo sa akin ang pirma mo sa annulment papers na ito. At ang pangalawa, gusto kong makita si Mariposa na linisin ang bawat sulok ng ospital na itinatayo ko gamit ang sarili niyang mga kamay sa loob ng 1 buwan nang walang suot na kahit anong alahas. Ano? Sigaw ni Mariposa. Hinding-hindi ko gagawin yan. Kung ganoon, kalmadong sabi ni Alona habang kinukuha ang telepono. Lani, tawagan ng sheriff. Ituloy ang foreclosure sa lahat ng properties ng Villafuerte Group. Ngayon din. Sandali, Madam, Alona! Sigaw ni Leandro habang pilit na pinipigilan si Alona. Tumingin si Leandro kay Mariposa nang may galit. Pumayag ka na, Mariposa. Gawin mo ang gusto niya kung ayaw mong mabulok tayo sa kalsada. Nanatiling tahimik ang loob ng opisina matapos bitawan ni Alona ang kanyang ultimatum. Ang tanging naririnig ay ang mabilis at malalim na paghinga ni Mariposa, na ang muka ay nagpapalit-palit ang kulay mula sa pula patungong puti dahil sa galit at hiyang nararamdaman. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang pluma. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakatingin sa annulment papers. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya, tila bawat sentimo ng kanyang dangal ay unti-unti ring naglalaho. Alam niyang sa sandaling matapos ang pirmahang ito, hindi na niya kailanman matatawag na asawa ang babaeng bilyonaryo na nasa harap niya. Ayan, bulong ni Leandro matapos pirmahan ang huling pahina. Tapos na, Alona. Pirmahan mo na rin ang mga dokumento para sa extension ng utang ko. Maawa ka, huwag mo kaming paalisin sa mansyon. Kinuha ni Alona ang papel nang hindi man lang tinitingnan si Leandro. Ibinigay niya ito kay Lani. Ipanotaryo mo ito agad at tungkol sa mansyon. Hindi ko pa sinasabing mananatili kayo riyan ng libre. Gaya ng sabi ko, kailangang tuparin ni Mariposa ang kanyang bahagi ng kasunduan. Leandro, hindi mo ba talaga ako ipagtatanggol? Sigaw ni Mariposa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Maglilinis ako ng ospital? Ako? Isang model at socialite? Baka malanghap ko ang mga mikrobyo roon. Humarap si Alona kay Mariposa. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang labaha. Ang mikrobyo ay madaling hugasan ng sabon at tubig, Mariposa. Pero ang dumi ng ugali at ang bahid ng dugo sa iyong mga kamay dahil sa pagtalikod sa isang naghihingalong matanda, iyon ang mahirap alisin. Magsisimula ka bukas, 6:00 ng umaga. 1 minuto kang mahuli, kanselado ang kasunduan. Kinabukasan, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, sa construction site ng Tala Medical Center, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga manggagawa. Si Mariposa, ang babaeng laging nakasuot ng designer clothes, ay nakasuot ngayon ng isang simpleng asul na uniforme ng janitor. Wala siyang suot na kahit anong kolorete sa mukha at ang kanyang mga kuko na dati ay puno ng mamahaling nail art ay nakatago sa loob ng makapal na guwantes. Bilisan mo riyan, miss. Marami pang alikabok sa dulo ng pasilyong yan. Utos ng isang matandang foreman na sadyang tinagubilinan ni Alona. Alam ko, huwag mo akong utusan, bulyaw ni Mariposa. Ngunit agad din siyang napatahimik nang makita niya ang isang puting SUV na paparating. Bumaba si Alona mula sa sasakyan, kasama si Diwa. Nakasuot si Alona ng isang light brown na trench coat at itim na shades. Tumingin siya kay Mariposa na kasalukuyang nagpupunas ng sahig na puno ng semento at dumi. Mukhang nahihirapan ang iyong kaibigan, Madam A, puna ni Diwa habang tinitingnan ang dalawa. Sigurado ka bang ito ang tamang paraan para makamit ang katarungan? Humarap si Alona kay Diwa. Ang katarungan ay may iba't ibang anyo, Diwa. Para sa kanya, ang paggawa ng marangal na trabaho na itinuturing niyang mababa ay ang pinakamabigat na parusa. Gusto kong matutunan niya ang halaga ng paghihirap na dinanas ko noong ako ang nagsisilbi sa kanila.
Lumapit si Alona kay Mariposa. Huminto siya mismo sa tapat ng mop na hawak ng babae. Mukhang may nakaligtaan ka rito, Mariposa. Seryosong sabi ni Alona habang itinuturo ang isang bahagi ng sahig na may mantsa ng pintura. Kuskusin mo yan ng maigi. Ayaw ni Nanay Tala ng maduming paligid. Naganggit-ngit ang mga ngipin ni Mariposa. Tumingala siya kay Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Masaya ka na ba? Nakikita mo akong ganito? Balang araw, Alona, babalik din sa iyo ang lahat ng ito. Inaasahan ko yon. Simpleng sagot ni Alona bago tumalikod. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Alona ang kamay ni Diwa sa kanyang balikat. Alona, tapos na ang oras ng trabaho para sa araw na ito. Maaari ba kitang ayain na kumain? May isang maliit na kainan malapit dito na masarap ang luto ng sinigang. Sandaling nag-alinlangan si Alona, ngunit tumango rin siya. Sa loob ng maliit at simpleng karinderya, tila bumalik si Alona sa kanyang dating buhay sa probinsya. Walang mga mata ng mapanghusgang lipunan, walang mga papeles ng negosyo. Tanging siya lang at ang mainit na sabaw. Bakit mo ito ginagawa, Diwa? Tanong ni Alona habang nakatingin sa kanyang pagkain. Bakit ka nananatili sa tabi ko kahit alam mong puno ang puso ko ng galit? Ngumiti si Diwa. Ang kanyang mga mata ay tila nagbibigay ng kapayapaan. Dahil nakikita ko ang Alona sa likod ni Madam A. Ang Alona na marunong pa ring magmahal kahit papilit niyang itinatago. Alona, ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay. Huwag mong hayaang maging katulad kanila. Hindi nakasagot si Alona. Ang mga salita ni Diwa ay tumagos sa kanyang puso. Ngunit ang galit niya ay tila isang malalim na ugat na mahirap bunutin. Pag-uwi ni Alona sa kanyang opisina ng gabing iyon, hinarap niya ang mga lumang file ng Villafuerte Group na dinala ni Lani. Gusto niyang busisiin ang bawat transaksyon ni Leandro para tuluyan itong mabaon sa utang. Ngunit habang binabasa niya ang isang folder na may tatak na Confidential 2015, napatigil siya. Ito ang taon kung kailan namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa construction site ni Leandro noon. Nanginginig ang mga kamay ni Alona habang binabasa ang mga dokumento. Nakasaad doon na ang insurance payout para sa pagkamatay ng kanyang ama ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Isang halaga na hindi kailanman natanggap ni Alona o ni Nanay Tala. Sa halip, may isang pirmadong dokumento sa ilalim ng file. Isang pirma na pamilyar sa kanya. Ipinapakita rito na ang pera ay inilipat sa personal na bank account ni Leandro para gamitin bilang panimulang puhunan ng kanyang kumpanya. Nalaglag ang folder mula sa kamay ni Alona. Ang kanyang ama ay namatay at ang perang dapat sana ay nagligtas sa kanila sa kahirapan at nagpagamot kay Nanay Tala ay ninakaw ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Leandro! Bulong ni Alona, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Hindi lang pala pera ang kinuha mo sa amin. Kinuha mo ang buhay ng tatay ko at ang pagkakataon sana ni Nanay na mabuhay ng mas matagal. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lani. Ang mukha ay balisa. Madam, tumatawag po ang security sa construction site. Si Mr. Leandro. Nandoon po siya. Lasing na lasing at pilit na kinukuha si Mariposa. Nagkakagulo na po roon at balita ko ay may dala siyang baril. Napasinghap si Alona. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-apoy ng mas matindi. Kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas. Lani, tawagan mo ang pulis. At tawagan mo rin si Diwa. Sabihin mo sa kanya na huwag siyang lalapit sa site. Habang mabilis na nagmamaneho si Alona patungo sa construction site, ang mga alaala ng kanyang ama at ina ay naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa annulment. Ito ay tungkol sa isang krimen
na matagal nang nakabaon. At sa gabing ito, sisiguraduhin ni Alona na ang lahat ng sikreto ay mabubunyag sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagdating niya sa site, nakita niya ang sasakyan ni Leandro na nakabalandra sa gitna ng daan. Naririnig niya ang mga sigaw at ang tunog ng pagkabasag ng mga gamit. "Alona, lumabas ka rito," sigaw ni Leandro mula sa loob ng madilim na gusali. "Alam kong nandito ka. Akala mo ba matatalo mo ako ng ganoon-ganoon lang? Akin ang lahat ng ito. Akin ang perang ginagamit mo." Pumasok si Alona sa loob ng gusali. Walang takot sa kanyang mga mata. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Leandro na hawak ang buhok ni Mariposa, habang ang isa niyang kamay ay may hawak na baril. "Leandro, bitawan mo siya," malamig na utos ni Alona. "Ha? At bakit ko gagawin yun?" Tawa ni Leandro. Bakas ang amoy ng alak sa kanyang bawat salita. "Ngayong nalaman mo na ang totoo tungkol sa tatay mo, akala mo ba hahayaan kitang mabuhay para ipakulong ako?" Nanlaki ang mga mata ni Mariposa. Anong tungkol sa tatay niya, Leandro? Anong pinagsasabi mo?" Tumingin si Alona nang diretso sa mga mata ni Leandro. "Ninakaw mo ang buhay namin, Leandro. Ngayon, tatapusin na natin ang larong ito." Eksaktong sandaling iyon, isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa buong gusali. Ang putok ng baril ay umaling-awngaw. Tila winarak ang katahimikan ng gabi sa construction site. Napapikit si Alona. Hinihintay ang hapdi ng bala. Ngunit ang narinig niya ay ang kalansing ng bumagsak na bakal. Ang bala ni Leandro ay tumama sa isang scaffolding sa taas, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga tubo malapit sa kinatatayuan nila. "Leandro, itigil mo na ito," sigaw ni Mariposa, na ngayon ay nakalubog na sa putikan habang nanginginig sa takot. "Baliw ka na. Papatayin mo ba kaming lahat?" "Tumahimik ka, Mariposa, dahil sa babaeng ito na wala ang lahat sa atin." Bulyaw ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang muling itinutok ang baril kay Alona. Ngunit bago pa siya makakalabit muli, isang malakas na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ang tumama sa kanyang mukha. Kasunod nito ang boses ni Diwa mula sa isang megaphone. "Leandro Villafuerte, ibaba mo ang baril. Napapalibutan ka na." Dahil sa gulat at kalasingaan, nabitiwan ni Leandro ang baril. Agad siyang dinaluhong ng mga pulis at pinusasan. Habang hinihila siya palayo, hindi siya tumigil sa pagmura kay Alona. Si Mariposa naman ay naiwang nakaupo sa lupa, humihikbi at putikan ng buong katawan. Nilapitan ni Alona si Mariposa. Tumingala ang babae. Ang kanyang maskara ng pagiging socialite ay tuluyan ng natunaw kasabay ng ulan at luha. "Madam, Alona, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganoon kasama si Leandro." Pagsusumamo ni Mariposa. Isang matipid na ngiti ang sumilay kay Alona. "Tumayo ka riyan, Mariposa. Hindi bagay sa isang model ang madumihan." Doon nagsimula ang bagong laro ni Alona. Hindi niya ipinakulong si Mariposa. Sa halip, binigyan niya ito ng isang alok na mahirap tanggihan. Sa loob ng sumunod na linggo, dinala ni Alona si Mariposa sa isang marangyang hotel. Binalik niya rito ang mga mamahaling damit at alahas, ngunit lahat ng ito ay may kapalit. "Gusto kong tulungan mo akong ubusin ang natitirang secret accounts ni Leandro," sabi ni Alona habang iniinom ang kanyang wine. "Alam kong may mga pirma ka sa mga transaksyon niya. Kapag nakuha natin ang lahat, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula muli sa ibang bansa." Si Mariposa, na ang tanging Diyos ay ang pera at karangyaan, ay agad na kumagat sa pain. "Gagawin ko, Alona. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Ayaw ko nang bumalik sa kulungan o sa putikan." Habang abala si Mariposa sa pag-aayos ng mga dokumento para nakawin ang natitirang yaman ni Leandro para kay Alona, hindi niya alam na bawat galaw niya ay nakatala. Hinayaan ni Alona na malasap muli ni Mariposa ang tamis ng kapangyarihan at salapi. Binigyan niya ito ng access sa isang credit card
na may malaking limit. Bumili ka ng kahit anong gusto mo, Mariposa, sabi ni Alona. Deserve mo yan pagkatapos ng lahat ng hirap mo sa construction site. Naging kampante si Mariposa. Bumalik siya sa pagsusugal sa mga underground casino gamit ang perang akala niya ay galing sa kabutihang loob ni Alona. Nagpakalunod siya sa mga mamahaling designer bags at sapatos. Hindi namamalayan na ang bawat swipe ng card ay isang ebidensya ng money laundering at estafa na unti-unting itinatambak laban sa kanya. Isang gabi, habang nasa isang kasino si Mariposa, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alona. "Kumusta ang gabi mo, Mariposa?" tanong ni Alona sa kabilang linya. "Ang saya, Alona. Nanalo ako ng 2 milyon. Salamat talaga sa tiwala." Masayang sagot ni Mariposa habang humihigop ng champagne. "Mabuti naman, dahil baka iyan na ang huling gabing makakakita ka ng ganyang karangyaan," malamig na sabi ni Alona. Napatigil si Mariposa. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" "Tumingin ka sa likod mo," utos ni Alona. Lumingon si Mariposa at nakita niya ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Hawak nila ang isang warrant of arrest. "Mariposa Santos, you are under arrest for multiple counts of estafa, money laundering, and conspiracy to defraud." Ang mga dokumentong pinirmahan mo para makuha ang pera ni Leandro? Lahat ng yon ay nagpapatunay na ikaw ang utak sa likod ng paglustay ng pondo ng kumpanya. "Hindi! Si Alona ang nag-utos sa akin. Alona!" Sigaw ni Mariposa sa telepono, ngunit ang tanging narinig niya ay ang mahinang pagbaba ng tawag sa kabilang linya. Sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood ni Alona mula sa malayo habang isinasakay si Mariposa sa sasakyan ng mga awtoridad. Sa tabi niya ay si Diwa na kanina patahimik. "Nakuha mo na ang gusto mo, Alona," sabi ni Diwa. Ang boses ay puno ng lungkot. Si Leandro ay nasa ospital ng kulungan dahil sa tangkang pagpatay at si Mariposa naman ay mabubulok sa selda dahil sa sarili niyang kasakiman. "Masaya ka na ba?" Humarap si Alona kay Diwa. Gusto niyang sabihing oo, na masaya siya. Pero bakit tila may malaking butas pa rin sa kanyang puso? Bakit tila hindi pa rin sapat ang lahat ng ito para patahimikin ang kaluluwa ni Nanay Tala? "Hindi ko alam, Diwa," amin ni Alona. "Ang akala ko, kapag nakita ko silang naghihirap, magiging buo na ako mulo. Pero bakit parang mas masakit pa ito kaysa noong wala akong pera?" Hinawakan ni Diwa ang kamay ni Alona. Dahil ang paghihiganti ay hindi kailanman naging gamot sa sugat, Alona. Isa lang itong pansamantalang pampamanhid. Ang kailangan mo ay ang tunay na kapatawaran, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Bago pa makasagot si Alona, tumunog ang kanyang emergency phone. Ang linyang tanging si Lani lang ang nakakaalam. "Madam! Madam Alona! May malaking problema po!" Sigaw ni Lani sa kabilang linya, humihingal. "Ano yon, Lani? Tinahan ka." "Si Leandro po. Nakatakas siya habang inililipat ng ospital. At ang huling balita po, may nakakita sa kanya na papunta sa probinsya. Sa Barrio Alon Tanaw. Madam, ang construction site ng ospital. Nandoon ang mga plano at ang mga pondo." Nanlamig si Alona. Hindi ang pera ang iniisip niya. Naalala niya ang isang bagay na iniwan niya sa lumang kubo nila sa probinsya bago sila tuluyang lumuwas. Ang mga lumang sulat at ang tanging litrato ng kanyang ama na hindi niya nailigtas sa baha. At higit sa lahat, nandoon ang puntod ni Nanay Tala na plano pa lang niyang iparenovate. "Pupunta ako roon," sabi ni Alona. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. "Sasama ako," sabi ni Diwa. Habang mabilis na binabaybay ang daan, patungo sa kanilang probinsya, isang maitim na usok ang nakita ni Alona mula sa malayo, nagmumula sa direksyon ng kanyang kinagisnang tahanan. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Alona habang binabaybay ang madilim na kalsada patungo sa Barrio Alon Tanaw. Sa bawat kanto,
Tila naririnig niya ang tibok ng kanyang sariling puso na sumasabay sa ugong ng makina. Sa tabi niya, si Diwa ay mahigpit na nakahawak sa dashboard. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Alona, magdahan-dahan ka. Baka tayo maaksidente," sigaw ni Diwa. Hindi sumasagot si Alona. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa abot-tanaw kung saan ang mapulang liwanag ay unti-unting lumalamon sa kadiliman. Nang marating nila ang dulo ng kalsada, bumungad sa kanila ang isang tanawing nagpaguho sa natitirang lakas ni Alona. Ang kanilang lumang kubo, ang tahanan kung saan siya lumaki, kung saan nangarap si Nanay Tala, at kung saan huling namalagi ang alaala ng kanyang ama, ay nilalamon na ng malalaking dila ng apoy. "Hindi! Wag!" sigaw ni Alona habang mabilis na bumababa ng sasakyan. "Alona, wag kang lalapit. Mapanganib," pigil ni Diwa. Ngunit mabilis na nakawala si Alona. Sa tapat ng nagbabagang kubo, nakatayo ang isang anino, si Leandro. May hawak siyang bote ng alak sa isang kamay at isang sulo sa kabila. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis at ang kanyang mga mata ay tila sa isang baliw na nawalan na ng katinuan. Diyan nagsimula ang lahat, di ba, Alona?" Tawa ni Leandro. Ang kanyang boses ay paos at nakakapangilabot. "Sa mabahong kubong ito, akala mo ba mabubura ng 1 bilyong piso ang katotohanang galing ka sa basura? Leandro, itigil mo na ito. Bakit mo kailangang gawin ito? Wala na sa'yo ang lahat, pati ba ang alaala ng pamilya ko ay kukunin mo pa?" Sigaw ni Alona habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na makitang nagiging abo ang huling koneksyon niya sa kanyang mga magulang. "Dahil kinuha mo ang buhay ko, Alona," bulyaw ni Leandro habang humahakbang palapit. "Madam ha? Para sa'kin, ikaw pa rin ang babaeng nakaluhod sa putikan. At alam mo ba ang pinakamasarap na parte? Ang tatay mo." Napatigil si Alona. "Ano ang tungkol sa tatay ko?" Tumawa si Leandro ng malakas, isang tawang puno ng lason. "Hindi lang insurance money ang kinuha ko sa kanya. Noong gabing naaksidente siya sa site, nakita ko siya. Nahulog siya, pero humihinga pa. Humihingi siya ng tulong. Sabi niya, 'Ang anak ko, si Alona. Tulungan niyo ako para kay Alona.'" Nanlamig ang buong katawan ni Alona. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. "Pero alam mo ba ang ginawa ko?" Patuloy ni Leandro, may halong panunuya. "Imbes na tumawag ng ambulansya, hinayaan ko siya roon. Dahil alam ko, kapag namatay siya, ang kumpanya ko ang makikinabang sa insurance niya. Ako ang pumatay sa tatay mo, Alona. Hindi sa pamamagitan ng baril, kundi sa pamamagitan ng pananahimik." Isang matinding hiyaw ng galit ang kumawala sa mga labi ni Alona. Akmang dadaan siya sa apoy para sugurin si Leandro nang biglang may bumagsak na bahagi ng bubong sa pagitan nila. "Alona!" sigaw ni Diwa habang hinihila siya pabalik. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ni Alona si Leandro na unti-unting nilalamon ng panganib. Ang mga poste ng kubo ay nagsisimula ng bumigay. Ngunit imbes na tumakas, nanatili roon si Leandro. Tila tinatanggap ang parusa ng langit. "Mamatay na tayo rito, Alona. Lahat tayo babalik sa abo," sigaw ni Leandro. Ngunit bago pa tuluyang gumuho ang buong istruktura, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig. Ang mga bombero at pulis ay dumating na. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang biglang paglabas ng isang maliit na bata mula sa likod ng nasusunog na kubo. Isang batang lalaki na nakatira sa kalapit na bahay na mukhang natrap sa loob ng bakuran dahil sa takot. "Tulong!" sigaw ng bata. Napatitig si Alona. Sa kabila ng kanyang galit, sa kabila ng pagtataksil ni Leandro, ang puso niya ay hindi pa rin kayang tumalikod sa isang nangangailangan.
Tumingin si Alona kay Leandro, pagkatapos ay sa bata. Ang kanyang desisyon sa sandaling ito ang magtatakda kung tuluyan na ba siyang magiging katulad ni Leandro, isang taong walang puso, o mananatili siyang si Alona na may dangal. Diwa, ang bata. Tulungan natin ang bata, sigaw ni Alona. Tumakbo silang dalawa patungo sa bata, habang si Leandro ay naiwang nakatitig sa kanila, tila hindi makapaniwala na sa gitna ng kanyang kasamaan, may kabutihan pa ring namamayani. Eksaktong nailigtas nila ang bata nang tuluyang gumuho ang kubo. Isang malakas na pagsabog ng apoy ang naganap. Nang humupa ang usok, ang lahat ay naging abo. Wala si Leandro sa paligid. Ang tanging natira ay ang pundasyon ng kubong wala ng buhay. Napaupo si Alona sa lupa, yakap ang bata na nanginginig. Tumingin siya sa nasunog na lupa. Ang lahat ng yaman niya, ang lahat ng kapangyarihan niya bilang Madam A, ay tila walang silbi sa harap ng katotohanang nalaman niya tungkol sa kanyang ama. Lumapit si Diwa at niyakap siya ng mahigpit. Tapos na, Alona. Tapos na. Ngunit hindi pa pala tapos. Isang pulis ang lumapit sa kanila. May hawak na isang metal box na nakita sa ilalim ng mga abo. Isang box na tila itinago ni Nanay Tala sa ilalim ng sahig ng kubo bago pa ito nasunog. Ma'am, ito lang po ang natira, sabi ng pulis. Dahan-dahang binuksan ni Alona ang box. Sa loob nito, may isang luma at kupas na envelope. Sa loob ng envelope, may isang sulat na may petsang 10 taon na ang nakakalipas. Ito ay sulat mula sa kanyang ama. At ang nilalaman ng sulat na yon ang magpapabago sa lahat ng alam ni Alona tungkol sa kanyang pagkatao at sa kanyang yaman. Ang umaga sa Baryo Alontanaw ay hindi tulad ng dati. Sa halip na amoy ng dagat at sariwang hangin, ang paligid ay nababalot ng amoy ng abo at sunog na kahoy. Nakaupo si Alona sa isang sementadong baitang na natira sa kanilang kubo, habang ang metal na kahon ay nasa kanyang kandungan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kupas na sobre. Ang sulat kamay ng kanyang ama, si Tatay Isagani, ay nanginginig ngunit malinaw. Sa bawat salita, tila naririnig ni Alona ang boses ng kanyang ama mula sa kabilang buhay. Alona, anak ko. Simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, maaaring hindi na ako nagtagumpay na protektahan kayo ni Nanay Tala mo. May nalaman ako tungkol sa pamilya Villafuerte. Ang lupang kinatatayuan ng kanilang kumpanya ay hindi sa kanila. Ninakaw nila ang mga titulo mula sa mga manggagawa, kabilang na ang sa atin. May itinatago akong kopya ng tunay na titulo at ang listahan ng mga huwad-huwad na pirma ni Leandro sa loob ng pundasyon ng ating kubo. Gamitin mo ito, anak, hindi para sa galit, kundi para makuha ang katarungang nararapat sa atin. Napahigpit ang hawak ni Alona sa papel. Hindi lang pala insurance money ang ninakaw ni Leandro. Ang buong pundasyon ng imperyong ipinagmamalaki nito ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan. Alona, tawag ni Diwa habang lumalapit, dala ang isang basong tubig. Tumawag ang mga pulis. Natagpuan nila si Leandro. Buhay siya pero hindi siya maganda ang lagay. Tumayo si Alona. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng iyong awa. Dalhin mo ako sa kanya, Diwa. Gusto kong siya ang huling makakita sa tagumpay ng katotohanan. Sa isang maliit na ospital sa bayan, natagpuan nila si Leandro na nakagapos ang mga kamay sa gilid ng kama habang binabantayan ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay may mga benda dahil sa sunog at ang kanyang mga mata ay puno ng takot nang makita si Alona. Alona, please! Ungol ni Leandro. Hirap na hirap magsalita. Maawa ka. Namatay ang lahat sa akin. Ang bahay, ang pera. Hindi, Leandro. Malamig na tugon ni Alona habang inilalabas ang sulat ng kanyang ama. Hindi nawala ang lahat sa iyo.
Ibinabalik ko lang ang lahat sa kung kanino ba talaga ito nararapat. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa tatay ko. Alam ko ang tungkol sa mga pekeng titulo. Nanlaki ang mga mata ni Leandro. Paano? Paanong nahanap mo yan? Dahil kahit anong sunog ang gawin mo, Leandro, ang katotohanan ay parang ginto. Hindi ito natutunaw sa apoy. Sabi ni Alona, Madam, I doesn't just own your debts now. I own the evidence that will put you in prison for the rest of your life. Not for the money, but for the life of my father. Sa labas ng kwarto, hinarap ni Alona ang mga abogado ng Tala Holdings. I-file ang lahat ng kaso, utos niya. Gusto ko, bago lumubog ang araw, wala nang matitira sa pangalang Villafuerte Group. Ibalik ang mga lupa sa mga manggagawa. At ang mansyon, i-donate iyon sa foundation ng mga biktima ng pang-aabuso. Masusunod po, madam, sagot ng abogado. Habang naglalakad sila ni Diwa palabas ng ospital, isang balita ang pumasok sa cellphone ni Alona. Si Mariposa, sa kanyang desperasyon sa loob ng kulungan, ay nagsimula na ring kumanta. Itinuturo niya si Leandro sa iba pang mga iligal na transaksyon para lamang mapababa ang kanyang sariling sentensya. Nagkakainan na ang mga buwaya, bulong ni Alona. Alona, ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Diwa habang tinitingnan ang dagat sa malayo. Nakuha mo na ang katarungan. Wala na ang mga kaaway mo. Pero nakikita ko pa rin ang bigat sa iyong mga balikat. Humarap si Alona kay Diwa. Akala ko, kapag natapos na ang lahat, makakaramdam ako ng kalayaan. Pero bakit parang mas masakit isipin na ang tatay ko ay namatay para sa mga papel na ito? Dahil ang katarungan ay hindi panggamot sa pangungulila. Alona, malamig na sabi ni Diwa. Ngunit ang katarungan ay nagbibigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang ospital na itinatayo mo, iyon ang magiging tunay mong pamana. Ngunit bago pa sila makasakay sa sasakyan, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Ang matandang babae ay may suot na kupas na barot saya. Ang kanyang balat ay parang tuyong dahon sa dami ng kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng pagod. Huminto siya sa tapat ni Alona. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang tungkod na gawa sa kawayan. Alona, ikaw na nga ba yan, apo? Tanong ng matanda. Napatitig si Alona. Lola Bituin, kayo po ba yan? Si Lola Bituin ay ang matalik na kaibigan ni Nanay Tala. Noong nabubuhay pa ito, siya ang itinuturing na hilot at tagapayo ng mga kababaihan sa Baryo Alontanao. Mabuti at nakita kita, anak, sabi ni Lola Bituin. Noong mabalitaan ko ang nangyari sa kubo nyo, hindi ako mapakali. May isang bagay na ipinagkatiwala sa akin ang nanay mo bago kayo lumuwas ng Maynila. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa'yo kapag nakita ko ng handa na ang iyong puso. Inilabas ni Lola Bituin ang isang maliit na telang sako. Sa loob nito ay may isang lumang rosaryo na gawa sa kahoy at isang maliit na botelya mong langis. Alam ng nanay mo, Alona, bulong ni Lola Bituin. Alam niya ang lahat ng ginawa ni Leandro. Alam niya ang tungkol sa insurance, tungkol sa lupa, at tungkol sa pagtataksil ng asawa mo. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Alam ni nanay, pero bakit hindi siya nagsalita? Bakit hinayaan niyang magmukha kaming tanga sa harap ni Leandro? Dahil ang sabi ni Tala sa akin, Bituin, kung sasabihin ko kay Alona ang totoo habang puno siya ng pag-ibig sa lalaking yon, mawawasak ang kanyang mundo. Hahayaan ko siyang matuklasan ang katotohanan sa panahong kaya na niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang gusto ko para sa anak ko ay kalayaan, hindi paghihiganti. Napahawak si Alona sa pader ng ospital. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanghihina. Ang akala niya ay naging matalino siya sa kanyang paghihiganti. Ngunit ang kanyang ina ay mas matalino pala. Isang katalinuhan na nagmula sa wagas na pag-ibig. Ang lotto ticket na yon, patuloy ni Lola Bituin.
1 taon bago kayo umalis, linggo-linggo kaming tumataya ni Tala. Sabi niya, bituin, naniniwala ako na ang langit ay may nakahandang milagro para kay Alona. Hindi man ako ang makakita. Alam kong hindi siya pababayaan ng Panginoon. Iyon ang kanyang huling panalangin. Hindi na napigilan ni Alona ang humagulgol. Niyakap niya si Lola Bituin ng mahigpit. Doon, sa harap ng ospital, sa gitna ng init ng araw, tila natunaw ang lahat ng yelo sa puso ni Alona. Ang perang hawak niya, ang ₱1 bilyon, ay hindi lang swerte. Iyon ay ang huling yakap ng kanyang ina, isang mensahe na nagsasabing, "Malaya ka na, anak. Huwag kang maging katulad nila." "Salamat, Lola Bituin," bulong ni Alona. "Alona," tawag ni Diwa. "Kailangan nating bumalik sa loob. May nangyayari kay Leandro." Nagmamadaling bumalik sina Alona sa loob ng kwarto ni Leandro. Doon, nakita nilang nagkakagulo ang mga nurse. Si Leandro ay tila inaatake sa puso. Ang kanyang mukha ay nangingitim at ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang hangin. Tiningnan ni Alona si Leandro. Noong nakaraang buwan, marahil ay matutuwa pa siya sa ganitong tanawin. Ngunit ngayon, ang nakikita niya ay hindi na ang makapangyarihang CEO na nanakit sa kanya, kundi isang kawawang lalaki na biktima ng sarili niyang kasakiman. "Save him!" sabi ni Alona sa mga doktor. "Ma'am," tanong ng isang nurse, "gusto niyo po siyang iligtas pagkatapos ng lahat?" "Oo," tugon ni Alona. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan. "Iligtas niyo siya dahil ang parusa niya ay hindi ang kamatayan. Ang parusa niya ay ang mabuhay sa mundong ito nang wala ng kahit ano, habang pinapanood ang tagumpay ng mga taong minaliit niya." Nang kumalma na ang sitwasyon, lumabas si Alona sa balcony ng ospital. Tumingin siya sa malayo kung saan itinatayo ang Tala Medical Center. "Diwa," tawag niya. "Bakit, Alona?" "Gusto kong baguhin ang pangalan ng foundation. Hindi na ito Tala Holdings. Mula ngayon, tatawagin itong Gintong Binhi Foundation. Gusto kong magtanim tayo ng bagong pag-asa, hindi lang para sa mga mahihirap, kundi para sa mga taong nawalan ng landas dahil sa galit." Napangiti si Diwa at hinawakan ang kamay ni Alona. Iyan ang Alona na hinahangaan ko. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, lumapit si Lani, ang kanyang sekretarya, na may dalang tablet. Ang kanyang mukha ay maputla. "Madam, may masamang balita mula sa kulungan." "Ano yun, Lani? Si Mariposa ba?" "Opo, madam. Si Mariposa. Nagpakamatay po siya sa loob ng kanyang selda kaninang madaling araw. Pero bago siya mamatay, may iniwan siyang sulat para sa inyo. At madam, may binanggit siyang isang pangalan na hindi natin inaasahan." Nagtaka si Alona. "Sino?" "Diwa." Basa ni Lani sa sulat. Sabi ni Mariposa, "Tanungin niyo raw si Diwa kung sino ba talaga siya sa nakaraan niyo ni Leandro." Dahan-dahang binitiwan ni Alona ang kamay ni Diwa. Tumingin siya sa lalaking nasa tabi niya, ang lalaking nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ang lalaking tumulong sa kanya sa lahat ng hirap. "Diwa?" Mahinang tanong ni Alona. "Sino ka ba talaga?" Ang nangiti sa mga labi ni Diwa ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang matinding pait at lungkot. Ang hangin sa balcony ng ospital ay tila biglang naging yelo. Nakatitig si Alona kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasinungalingan, ng biro o ng kahit anong senyales na nagkakamali lang si Lani. Ngunit ang katahimikan ni Diwa ay sapat na upang kumpirmahin ang lahat. "Diwa, ano ang ibig sabihin nito?" Tanong ni Alona. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa takot. "Bakit may sulat si Mariposa tungkol sa'yo? Bakit sinasabi niyang magkakilala kayo ni Leandro?" Dahan-dahang humarap si Diwa kay Alona. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng liwanag at kapayapaan, ngayon ay puno ng matinding pait at pagsisisi. "Alona,
Patawarin mo ako. Simula ni Diwa. Hindi ko sinasadyang ilihim ito sa'yo ng matagal, pero natatakot ako na sa sandaling malaman mo ang totoo, itataboy mo ako. Sino ka ba talaga? Sigaw ni Alona. Hindi ka lang basta architect na nag-apply sa kumpanya ko, di ba? Huminga ng malalim si Diwa. Ang totoo, ako ang bunsong kapatid ni Leandro. Diwa Villafuerte ang tunay kong pangalan. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Alona. Napaatras siya. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na rehas ng balcony. Kapatid? Pero kailanman ay hindi ka binanggit ni Leandro. Sabi niya, wala siyang pamilya. Sabi niya, ulila na siya. Dahil itinuring na niya akong patay, Alona. Pait na sagot ni Diwa. 10 taon na ang nakakalipas. Nung nagsisimula pa lang si Leandro, nalaman ko ang mga ilegal na gawain niya. Sinubukan ko siyang pigilan noong mangyari ang aksidente sa site kung saan namatay ang tatay mo. Ako ang engineer na nakakita sa kanya na hindi tumulong sa tatay mo. Nung balak ko na siyang isumbong sa pulis, ipinagkanulo niya ako. Pinagmukha niya akong magnanakaw sa kumpanya, ipinakulong niya ako, at binura ang lahat ng bakas ng pagkatao ko. Kaya ka lumapit sa akin? Tanong ni Alona. Ang mga luha ay muling nagsisimulang mamuo. Dahil gusto mo ring maghiganti? Ginamit mo rin ako para mapabagsak ang sarili mong kapatid. Noong una, aaminin ko, gusto kong makalapit sa iyo dahil alam kong ikaw ang susi para makuha ang ebidensya laban sa kanya. Sabi ni Diwa habang sinusubukang lumapit kay Alona. Pero sumumpa ako, Alona, habang nakikilala kita. Nagbago ang lahat. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Ang kagustuhan kong tulungan kang itayo ang ospital ay hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pagbabayad ng utang ng pamilya ko sa inyo. Huwag mo akong hawakan. Tabig ni Alona sa kamay ni Diwa. Lahat na lang ba kayong mga Villafuerte ay manloloko? Ang isa, pinatay ang tatay ko at ninakawan ako ng dangal. Ang isa naman, lumapit sa akin ng may maskara at ginamit ang pighati ko para sa sarili niyang agenda. Akala ko ikaw ang bago kong simula. Pero isa ka lang palang paalala ng lahat ng sakit na dinanas ko. Alona, makinig ka. Umalis ka na, Diwa. Utos ni Alona. Ang kanyang tinig ay malamig at puno ng pinalidad. Ayaw na kitang makita. Ayaw ko nang makarinig ng kahit anong paliwanag. Mula sa araw na ito, tinatanggal na kita bilang architect ng proyektong ito. At huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Alona, please, huwag mong gawin ito sa atin. Pagsusuma mo ni Diwa. Walang tayo, Diwa. Mayroon lang Madam A at ang mga taong sumira sa buhay niya. Tinalikuran ni Alona si Diwa at mabilis na naglakad palabas ng ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Tila bawat isa ay may dalang semento ng pait. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho ng mabilis, hindi alam kung saan pupunta. Sa gitna ng kalsada, huminto siya at humagulgol. Akala niya ay tapos na ang lahat. Akala niya ay nakuha na niya ang katarungan. Ngunit ngayon, naramdaman niya ang mas matinding uri ng pagkatalo, ang pagkatalo ng kanyang puso. Nang gabing iyon, mag-isa si Alona sa kanyang penthouse. Tumingin siya sa bintana, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Kinuha niya ang lotto ticket na nakalagay sa isang frame sa ibabaw ng kanyang mesa. Nay, bakit ganito? Tanong niya sa hangin. Bakit kahit may bilyon na ako, parang wala pa rin akong kahit ano? Biglang tumunog ang kanyang doorbell. Sa pag-aakalang si Diwa iyon, naghanda si Alona na sigawan ito. Ngunit pagbukas niya ng pinto, isang matanda at seryosong lalaki na nakauniporme ng pulis ang nakatayo roon. Madam Alona, pasensya na sa istorbo sa ganitong oras, sabi ng pulis. May nakuha kaming impormasyon mula sa suicide note ni Mariposa. Hindi lang po tungkol kay Diwa ang isinulat niya.
Ano pa ang nandoon? Tanong ni Alona. May kinalaman po ito sa Tala Medical Center. Sabi ni Mariposa, may itinanim na bomba si Leandro sa pundasyon ng ospital bago siya nahuli. Isang dead man switch ang tawag nila rito. Sa sandaling mamatay si Leandro o tumigil ang kanyang puso, sasabog ang ospital kasama ang lahat ng manggagawa roon. Nanlamig ang buong pagkatao ni Alona. Ano? Pero kritikal ang lagay ni Leandro ngayon. Ang sabi ng doktor, anumang oras ay maaari siyang pumanaw. Iyon na nga po ang problema, madam. Kailangan nating pigilan ang paghinto ng puso ni Leandro habang hinahanap ng bomb disposal unit ang pampasabog. Pero ang sabi ng mga tauhan namin, tanging si Diwa lang ang nakakaalam ng eksaktong blueprint ng pundasyon dahil siya ang nag-aral ng mga lumang plano ng kapatid niya. Napahawak si Alona sa kanyang ulo. Kailangan niyang iligtas ang buhay ng lalaking pumatay sa tatay niya para mailigtas ang pangarap ng kanyang ina. At kailangan niya ang tulong ng lalaking huling sumira sa kanyang tiwala. Nasaan si Diwa? Tanong ni Alona. Nakaalis na po siya ng ospital, madam. Wala kaming mahanap na bakas kung nasaan siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alona na ang kanyang paghihiganti ay may huling twist na hindi niya napaghandaan. Isang karera laban sa oras, isang karera para sa buhay at kamatayan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alona. Mabilis siyang bumaba sa kanyang penthouse at pinatid ang katahimikan ng gabi sa pamamagitan ng mabilis na pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila isang malungkot na paalala ng gabi kung kailan namatay ang kanyang ina. Ngunit ngayon, hindi luha ang nasa kanyang mga mata, kundi ang determinasyon na iligtas ang kaisa-isang bagay na natitira sa kanyang pangarap, ang Tala Medical Center. Habang nagmamaneho, pilit niyang tinatawagan ang numero ni Diwa. Sumagot ka, Diwa. Please, sumagot ka. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa ikasampung ring, narinig niya ang boses ni Diwa. Pagod ito at basag. Alona? Akala ko ba ayaw mo na akong makita? Diwa, makinig ka. Sigaw ni Alona. Nasa panganib ang ospital. May itinanim na bomba si Leandro sa pundasyon. Isang dead man switch. Kapag tumigil ang puso niya, sasabog ang lahat. Nasaan ka? Narinig ni Alona ang pagbagsak ng kung anong bagay sa kabilang linya. Ano? Ang baliw na. Yun. Hindi ko inakalang gagawin niya talaga yon. Alona, nasa site ako. Kanina pa ako rito. Tinitingnan ang mga lumang blueprints na nakuha ko sa gamit ni Leandro bago siya nahuli. May napansin akong hindi tugma sa structural plans. Manatili ka riyan. Darating na ako. Pagdating ni Alona sa construction site, nakita niya si Diwa na nasa ilalim ng isang malalim na hukay sa gitna ng pundasyon. Basang-basa siya ng ulan at putikan ang buong katawan. May hawak siyang flashlight at pilit na binubungkal ang isang sementadong bahagi na mukhang bagong gawa lang. Alona, huwag kang lalapit, sigaw ni Diwa. Masyadong delikado rito. Hindi kita iiwan dito, Diwa. Sigaw ni Alona habang bumababa sa putikan para samahan ang lalaki. Sabihin mo sa akin, nahanap mo ba? Narito, turo ni Diwa sa isang maliit na metal box na nakabaon sa semento. May mga kable itong nakakonekta sa isang signal receiver. Ito ang switch. Nakalink ito sa heart monitor ni Leandro sa ospital sa pamamagitan ng satellite signal. Kapag naging flatline ang graph ni Leandro, magpapadala ito ng kuryente sa detonator na nasa ilalim pa ng pundasyong ito. Eksaktong sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Alona. Ang doktor mula sa ospital. Madam Alona, sigaw ng doktor. Inaatake muli si Mr. Villafuerte. Ang kanyang blood pressure ay bumabagsak na. Sinusubukan naming i-resuscitate siya pero hindi siya tumutugon. Huwag niyo siyang hahayaang mamatay. Sigaw ni Alona.
Gawin niyo ang lahat. Buhayin niyo siya. Tumingin si Alona kay Diwa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog na. Diwa, kaya mo bang i-disarm? Kailangan kong putulin ang tamang wire, Alona. Pero dalawa ang kulay nito, pula at itim. Sa blueprints ni Leandro, palaging baligtad ang coding niya para manlinlang. Kapag nagkamali ako, sasabog ito agad. Pinagpawisan ng malapot si Diwa sa gitna ng malamig na ulan. Hawak niya ang isang maliit na cutter. Tumingin siya kay Alona. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Alona, kung sakaling magkamali ako, gusto kong malaman mo na ang lahat ng ginawa ko para sa iyo ay totoo. Hindi kita ginamit. Minahal kita higit pa sa buhay ko. Diwa, huwag kang magsalita ng ganyan. Iyak ni Alona. Gawin mo na. Naniniwala ako sa iyo. Sa kabilang linya, narinig ni Alona ang nakakangilong tunog ng heart monitor mula sa ospital. Pip, pip, pip. Ma'am, flatline na po siya. Wala na kaming makuha na tibok ng puso. Sigaw ng doktor. Diwa, ngayon na. Sigaw ni Alona. Pumikit si Diwa at mabilis na pinutol ang isang kable. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang digital timer sa loob ng metal box ay huminto sunod sa zero. Hindi sumabog ang bomba. Napasandal si Alona sa putikang pader ng pundasyon. Halos mawalan ng malay sa tindi ng relief. Niyakap siya ni Diwa ng mahigpit. At sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Alona na yumakap pabalik. Ligtas na tayo, bulong ni Diwa. Ligtas na ang pangarap mo. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang bomb disposal unit at ang mga pulis. Kinumpirma nila na ang bomba ay matagumpay na na-deactivate. Ngunit ang balita mula sa ospital ay hindi nagbago. Si Leandro Villafuerte ay idineklarang patay na sa ganap na 10:10 ng gabi. Ang lalaking naging mitya ng lahat ng sakit, ang lalaking nagnakaw ng yaman at dangal ni Alona ay wala na. Namatay siyang mag-isa, puno ng puot, sa loob ng isang malamig na kwarto ng ospital. Pag-alis ng mga awtoridad, naiwan sina Alona at Diwa sa harap ng ginagawang ospital. Ang ulan ay tumila na at ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Ano nang mangyayari sa atin, Alona? Tanong ni Diwa. Alam kong mahirap kalimutan na kapatid ko ang taong pumatay sa tatay mo. Tumingin si Alona sa bituin sa langit. Naisip niya si Nanay Tala. Naalala niya ang sulat ni Lola Bituin. Ang gusto ko para sa anak ko ay kalayaan, hindi paghihiganti. Diwa, simula ni Alona. Hindi mo kasalanan ang dugo ng kapatid mo. Sa gabing ito, nakita ko kung sino ka talaga. Iniligtas mo ang pangarap ko kahit maaari kang mamatay. Iyon ang katotohanang panghahawakan ko. Ngunit bago pa sila makapagsalita muli, may isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa kanila. May dala itong isang briefcase. Madam Alona, Attorney Santos po ito. Ang personal na abogado ni Mr. Leandro Villafuerte, pagpapakilala ng lalaki. Bago po pumanaw si Mr. Villafuerte, may iniwan siyang huling habilin. Isang video message na dapat niyo raw mapanood pagkatapos ng gabing ito. Kinabahan si Alona. Ano pa ba ang gusto niya? Patay na siya. Then sabi niya po, ito ang huli niyang regalo para sa inyo. At may kinalaman ito sa tunay na pagkatao ng tatay mo, si Isagani. Napatitig si Alona sa briefcase. Tila ang kwento ay may isa pang huling twist na hindi nila inaasahan. Isang sikreto na maaaring bumago sa lahat ng alam nila tungkol sa pamilya ni Alona. Sa loob ng isang pribadong silid sa opisina ng Tala Holdings, nanatiling tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na tibok ng puso ni Alona. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Diwa, na ang muka ay bakas pa rin ang pait ng nakaraan at ang pagod mula sa nangyari sa construction site. Inilapag ni Attorney Santos
ang isang laptop sa gitna ng mesa. Madam Alona, Architect Diwa, ang video na ito ay ginawa ni Mr. Villafuerte 1 linggo bago ang kanyang kamatayan. Handa na ba kayong panoorin? Tumango si Alona. Pinindot ng abogado ang play. Lumabas sa screen ang mukha ni Leandro. Siya ay payat, namumutla, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kapangyarihan. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alona, kung pinapanood mo ito, marahil ay wala na ako, marahil ay natapos na ang laro. Simula ni Leandro sa video, ang kanyang boses ay nanginginig. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Galit ako dahil tinalo mo ako sa sarili kong laro. Pero habang nakahiga ako rito sa ospital, nakikita ko ang mukha ng tatay mo, si Isagani, sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Napahawak si Alona sa kamay ni Diwa nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Ang akala mo, pinatay ko siya para sa insurance money. Patuloy ni Leandro. Totoo yun. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi ko siya tinulungan noong gabing iyon. May nalaman si Isagani tungkol sa ating pamilya. Diwa, kapatid ko, patawarin mo ako. Ang tatay natin at si Isagani ay magkasosyo noon sa isang maliit na lupain sa probinsya. Pero niloko ng tatay natin si Isagani. Ninakaw niya ang lahat ng dokumento para mapunta sa amin ang ari-arian. Napatayo si Diwa sa gulat. Ano? Ang tatay? Ninakawan si Tito Isagani? Oo, pag-amin ni Leandro sa video, habang may luhang tumatakas sa kanyang mga mata. Noong gabing na aksidente si Isagani, hindi siya humihingi ng tulong para sa sarili niya. Ang huling sinabi niya sa akin ay, Leandro, ibigay mo kay Alona ang para sa kanya. Huwag mo siyang itulad sa amin. Noong sandaling iyon, natakot ako. Natakot ako na baka bawiin mo ang lahat, Alona. Kaya hinayaan ko siyang mamatay. Kaya itinago ko ang katotohanan. Yumuko si Leandro sa video, tila hiyang-hiya sa kanyang sarili. Alona, ang 1 bilyong na panalunan mo sa loto, marahil ay iyon ang paraan ng langit para ibalik ang katarungan. Pero may iniwan akong dokumento sa loob ng briefcase na ito. Ito ang orihinal na titulo ng lupain sa probinsya na nakapangalan kay Isagani. Sinasabi nito na ang pamilya Villafuerte ay walang pag-aari kahit 1 sentimo. Ang lahat ng meron ako ay sayo talaga mula pa noong una. Huminto ang video. Namayani ang isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Alona kay Diwa. Nakita niya ang matinding hiya sa mga mata ng lalaki. Lumayo si Diwa at tumayo sa harap ng bintana. Kaya pala palaging malungkot si Tito Isagani kapag nakikita niya ang tatay natin noon. Bulong ni Diwa. Alona, wala akong mukhang ihaharap sa iyo. Ang buong buhay ko, ang pag-aaral ko, ang lahat ng ginhawang naranasan ko, galing sa ninakaw na buhay ng tatay mo. Dahan-dahang tumayo si Alona. Nilapitan niya si Diwa at hinawakan ang balikat nito. Diwa, makinig ka, sabi ni Alona. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi natin mababago. Ang mga kasalanan ng iyong ama at ni Leandro ay hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin ngayon. Paanong nagagawa mo pa ring maging mabait pagkatapos ng lahat ng ito? Tanong ni Diwa habang nakatingin sa kanya. Dahil kung mananatili akong galit, ako ang talo, tugon ni Alona. Ang paghihiganti ay nagbigay sa akin ng pera, pero ang pagpapatawad ang nagbigay sa akin ng kalayaan. Diwa, tapusin natin ang ospital, hindi bilang Madam A o bilang isang Villafuerte, kundi bilang 2 taong gustong bumawi sa mundo. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ay maliwanag sa Barrio Alon, Tanaw. Ngayon ang formal na pagbubukas ng Tala Isagani Medical Center. Ang gusali ay nakatayo ng marangal. May mga puting rosas sa paligid at isang malaking rebulto ni Nanay Tala at Tatay Isagani sa lobby. Nakasuot si Alona
ng isang simpleng asul na dress. Wala na ang mabigat na makeup ni Madam A. Ang kanyang ngiti ay totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa tabi niya ay si Diwa na siyang nanguna sa pagputol ng ribbon kasama ang mga opisyal ng bayan. Matapos ang seremonya, naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang, tila bumubulong ng pasasalamat. Tapos na ang lahat, Alona, sabi ni Diwa. Ang kumpanya ni Leandro ay tuluyan na nating na-liquidate at ang lahat ng pondo ay napunta na sa foundation. Si Mariposa, mayroon na rin siyang disenteng libing. Salamat, Diwa, sabi ni Alona habang nakatingin sa abot-tanaw. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng unos. Hinding-hindi kita iiwan, Alona. Hanggat may alon sa dagat, mananatili ako sa tabi mo. Pangako ni Diwa. Kinuha ni Alona ang lotto ticket na dati ay nakasulat sa frame. Dahan-dahan niya itong pinunit at hinayaang liparin ng hangin patungo sa dagat. Hindi na niya kailangan ng pirasong yon ng papel para malaman na siya ay mayaman. Mayaman siya dahil sa wakas, ang kanyang puso ay payapa na. Para sa iyo ito, Nay, Tay, bulong ni Alona sa hangin. Sa huling pagkakataon, lumingon si Alona sa kanyang likuran. Sa ospital na nagsisilbing simbolo ng kanyang pagbangon. Alam niyang marami pang hamon ang darating, pero sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Dahil natutunan na niya ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko, kundi sa kakayahang magmahal muli pagkatapos ng matinding sakit. Ang buhay ni Alona ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng bilyon sa ating bangko, kundi sa laki ng ating kakayahang magpatawad at bumangon mula sa pagkakalugmok. Natutunan natin na ang paghihiganti, gaano man ito katamis sa simula, ay isang lason na dahan-dahang umuubos sa ating pagkatao. Ngunit ang pagpapatawad, hindi dahil karapat-dapat ang nanakit sa atin, kundi dahil karapat-dapat tayo sa kapayapaan, ang siyang tunay na nagpapalaya sa atin. Gaya ng alon sa dagat, ang buhay ay may taas at baba. Ngunit hanggat tayo ay marunong magmahal at tumulong sa kapwa, hinding-hindi tayo malulunod. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama kay Alona mula sa kanyang paghihirap hanggang sa kanyang muling pagbangon. Ang inyo pong suporta ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong may katuturan at damdamin. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Alona na patawarin si Diwa o sa naging huling hantungan ni Leandro at Mariposa? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais din naming malaman kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ba ng muling pagkikita ng magkakapatid o isang matamis na pag-iibigan sa gitna ng pagsubok? Mag-comment na po kayo. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.